Problema raw sa preno ang posibleng dahilan ng pagkahulog ng bus ng GV Florida Transport sa Bontoc Mountain Province nitong Biyernes. Pero ang pamunuan ng kumpanya, iginiit na hindi sira ang emergency brake ng bus bago ito bumiyahe. Balita hatid ni Haji Rieta. Binalikan ng mga pulis at tauhan ng DPWH kahapon ang Banaway-Bontoc Highway kung saan nahulog sa malalim na bangin ang bus ng GV Florida Transport noong Biyernes. Sa pakurbadang bahagi 800 metro mula sa lugar kung saan nahuhulog ang bus, nakita ng mga otoridad ang ilang skid marks. Patunay na pumreno ang driver pero hindi ito kumagat. Sa inspeksyon, lumabas na may maxi o emergency brake naman ang bus pero maging ito raw hindi rin gumana. Mahalaga ang emergency brake dahil otomatiko nitong pinahihinto ang malalaking sasakyan kapag pumalya ang main brake. Hindi matulin yung sasakyan, kaya niyang i-handle. At saka kung hindi, kagaya ng mga kalsada medyo talagang mapababa kaya hindi niya nakaya. Bukod sa sirang emergency brake, wala rin daw nakitang exhaust brake ang mga otoridad. Ang exhaust brake ang nagpapabagal sa sasakyan kapag palusong ang daan. Wala po kaming nakitang exhaust brake na nakakabit. Ang importansya ng exhaust brake kasi yun ang pumipigil sa malakas na revolution o yung mataas na revolution ng makina. Sa palyadong preno rin isinisisi ng driver ng bus ang aksidente. Momento po, tapos biglang nag-abante tapos nagulat ako kasi na lost control na ako doon kasi may nahulog na yun, nagulat ako na lost control, sumabog yung gulong. Hindi ko na yung bus. Pero ang GV Florida Transport, itinangging sira ang maxi o emergency brake ng bus bago ito bumiyahe. Posibleng nasira raw ito ng mahulog sa bangin ng bus. Hindi siguro totoo yun, boss. Baka kung nasira man yun, baka nasira na ng papabagsak na siya kasi di ba tumama-tama din yung ilalim nun. Bate rin sa investigasyon, sumabit sa nakusling bakal sa gatarang harapang kanang gulong ng bus hanggang sa sumabog ito bago dumaos-dos sa bangin ng bus. Kwento ng isang saksi, kakaiba raw ang takbo ng bus bago ito nahulog sa bangin. Nung dumating dito, dahan-dahan. Tapos hindi tumigil. Pinapala yung 3 tao. Diretso pa rin. Meron akong narinig pero hindi ko alakalain na yun. Sa ngayon, inihahanda na ng mga otoridad ang reklamong multiple homicide and physical injuries laban sa GV Florida Transport at driver ng aksidenteng bus. Dahil naman sa pagkakasuspinde ng lahat ng mahigit 200 bus ng GV Florida Transport, apektado ngayon ang biyahe sa ilang bayan sa Isabela at Cagayan. Sa Santiago City, pansamantalang isinara ang terminal ng kumpanya. Kaya pila-pila mga pasahero dahil sa kakulangan ng bus sa mga rutang sinaserbisyuhan ng GV Florida Bus Transport. Haji Rieta, GMA News.